Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po ako muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismos ang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paulo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman guys dito sa movie ng Kim Pao na kung saan mamu-move na po ang movie na naman nila, ang Playdate. For the third time. Second time pala. Pero yung date, tatlong beses na nilang nilagyan ng date ang movie ng Kim Pao. Pero sana, last na po itong kanilang announcement. Parang maloloka na talaga ng tuluyan ng mga fans at magagalit na ng husto kapag na-move na naman yan. Ang tagal na po ng inintayan ng mga fans. And eto, ang iniintay po nating paliwanag from Star Cinema, naglabas na sila, nagpaliwanag na sila. Ngunit, ano po, meron pong konting lang napansin ng fans na parang kulang yung kanilang statement. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po niyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimbao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, wag na po nating patagalin pa mga kakimpaw. So, stress na ang ilan sa mga kakimpaw fans natin, lalo na po kahapon dahil nga sa naging issue. And ang Star Cinema ay hinihingan na po ng official announcement. And eto, finally, naglabas na sila. Ngunit tila mayroon daw pong kulang. Mayroong kulang sa kanilang statement at yun ay paghingi ng sorry, lalo na sa mga fans na ang tagal naghantay. Siyempre, dapat may sorry yan dahil second time na nilang inurong ang movie ng Kim Pao. Alam naman nila na may mga nag-aabang, hindi ba? Sabi nga po dito, from Kim Pao supporters, no apologize. Parang palusot. Baka hindi pa sure yan kasi ang date was changed to April. Then March, ay oo nga, bali pa tatlo na nga, oo. Kasi from 2024 pa 'di ba dapat, then naging February 12 tapos April tapos ngayon March. Gulo-gulo. So sana final na talaga itong March. Dapat kasi hindi agad sila naglagay guys ng ng petsa nung Christmas special kung kailan po ipapalabas. Yung naglagay sila ng teaser, dapat di muna in-announce na February 12 para hindi po maraming umasa. Pwede naman sila maglabas ng teaser pero hindi muna lagyan ng date lalo na kung alam nila na imposibleng matapos agad ang shooting ng December. Sabi nga po dito guys, sa nasbasa nating komento, kasi naman, atat kayo maglabas ng teaser na nandun ang date, tapos bigla nyo babaguhin. Pampalubag na lang yan. Yang dahilan ninyo. Pampalubag na lang yung dahilan ninyo. Pero malamang, may mas malalim na dahilan kaya ganoon na lang reaksyon ni Paulo. Hirap nyo ipagtanggol ABS-CBN Film Productions Inc. Star Cinema. Kasi kahit mga solid artist at supporters nyo, pinagloloko ninyo. So ayan, kung wala po sana silang nilagay na February 12, baka hindi tayo mabigla. Walang ganitong issue. So, naglagay sila ng petsa February 12, tapos ayun, biglang binago to April ngayon to March din. Ang laking usapin, nag-viral tuloy, nag-trending tuloy ito sa social media. Di na-call out sila na bahidan tuloy ang Star Cinema ng bad image. Anyway, so magpapatuloy pala guys itong una natin pinag-uusapan. Ang sabi dito, no apologize, parang palusot, baka hindi pa sure yan. Kasi the date was changed to April then March. Can they give an assurance na final na?
Kasi kawawa naman yung mga nag-effort mag-promote, nag-leave, naka-block, naka-block, nakabook. They did not even apologize for the mistake. Parang may mali pa rin. Credit to the owner, Sir MJ. And nakalagay pa nga dito, Star Cinema issued this statement of the movie My Love Will Make You Disappear with a new play date, March 26. And ano nga ba ang nilalaman ng statement ng Star Cinema? So eto guys, basahin nga natin. Paano nga wala pong apology na naganap man lang dito or sinabi man lang ang Star Cinema. As part of the Star Cinema's commitment to bringing Philippine films to a global audience, we are excited. Excited pa nga ang peg. Sa halip na we're sorry kasi ma-adjust. We are excited to announce the new play date for the much anticipated romantic comedy My Love Will Make You Disappear, starring Kim Chiu and Paolo Avellino. The film will now appear in cinemas worldwide starting March 26. So, I think kaya po ang nilagay nila dito si We Are Excited to announce is para hindi po para hindi po mabahida ng negative yung movie. Kasi kung gagawa nga naman ng issue palalakihin, magsusorry, parang may mali dun sa movie. So, magkakaroon ng negativity. Yun lang yung palagay ko. Kayo guys, anong palagay niyo? Kasi parang ang gusto nila parating dito, it's a high quality movie na kailangan talaga ng oras at panahon na ayusin. It's a high quality movie na para maging alam mo yon kasi Kim Chiu and Paolo Avellino yan, kailangan high quality. Ganon. So, yun lang naman yung dating sa akin kung ba't ganito yung naging laban ng Star Cinema statement. So, ito pa yung further explanation nila. The move comes in a light of new developments and exciting opportunities to expand into the North America market. Ayan, may good news sila para sa atin. We are happy to share that global theatrical distributors Abramorama Marketing, Film Amorit Jones Media Consulting are collaborating again with Star Cinema in bringing the beautiful story to even more viewers as they believe in the film's universal appeal that can captivate a broader audience. So, ayan. Sounds exciting. Pinapahype nila dito sa kanilang statement lalo. Yung for me lang naman yung movie ng Kim Pao. Pero still, we deserve an apology. But as a loving and non-toxic fandom, we should accept this kung okay naman kay Paolo at Avellino, kay Kim Chiu and Paolo Avellino yung napagkasunduan na March 26 na iuurong ang movie. Anyway, sabi naman dito, dahil nga sa hindi deserve daw ni Kimi at ni Paolo Avellino yung treatment na ginagawa po nila sa kanila ng Star Cinema. Sabi dito, Kim Chiu has received numerous awards and nominations throughout her career. So, sa first category, Acting Awards, PMC Star Awards for Television, Best New Female TV Personality noong 2006 for Pinoy Big Brother Teen Edition. Number 2, PMC Star Awards for Television Best Drama Actress 2007. Ayan, may drama actress na agad siya. 1 taon pa lamang niya sa industriya for Sana Maulit Muli. And Press Golden Screen TV Awards Outstanding Lead Actress in Drama Series 2013 for Ina Kapatid Anak. PMC Star Awards for Television Best Drama Actress ng 2014 naman for Ikaw Lamang. So, taon-taon may awards si Kimi. And para naman sa Music Awards, hindi pa yun kompleto guys, sa andami pa. Yan, hindi na siguro maisa-isa talaga lahat.
PMC Star Awards for Music, Novelty Song of the Year. Noong 2017 for darating din. Hashtag other awards. FHM Philippines 100 Sexiest Women, rank 1 in 2013, rank 2 in 2014, and rank 5 in 2016. Yes Magazine 100 Beautiful Stars 2013 to 2015. Number 3, Box Office Entertainment Awards. Box Office Queen 2013 to 2014. Anak TV Seal Awards, Most Admired Female TV Personality 2013. Mga nominations, Asian Television Awards, Best Actress in a Leading Role noong 2015 for Ikaw Lamang. These awards demonstrate Kim Chiu versatility and talent in the entertainment industry. And marami pa pong hindi kabilang dito sa nominations pa lang and achievements ni Kimi sa mga awards, 'di ba? Wala pa nga po dito yung sa Korea. So yun nga, ang tinutukoy po dito, hindi daw deserve ni Kimi nga yung treatment yung dahil sa issue na to. So, yun lang naman ang pagmamaktol ng ilan sa mga fans. Pero ulitin natin, nagkasundo, nagkausap, and may official statement na in Kimi, masaya po siya na i-promote ang movie niya sa kanya pong event kanina sa Davao. So, ako, as long as okay si Kimi, okay na rin ako. Sabi naman dito, wag tayo maging katulad nila. Hayaan nyo ang Star Cinema na ma-realize nila na kahit sila ang nagdesisyon sa company nila, hindi tama na basta-basta na lang nagbabago ang naunang na pag-usapan na hindi kinakausap ang mga taong involved. Si Lord ang bahala sa panloloko na ginagawa nila sa ating lahat. May balik ang lahat ng bagay, lalo na kung hindi maganda ang intensyon. So, hanggang dito lang po muna, no, guys, sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.